Glory to God. So mula ngayon, meron tayong bagong gesture with, glory to God. Sino yan? Steph Curry. So lahat tayo dito, dahil si Steph ay anak ni Lord, so kapatid natin siya kay Lord. No, every time he has a victory or even pag natalo, glory to God pa rin. Okay. Sige, can I ask everyone at the back to settle down? And, kumusta yung katabi nyo? Sabihan nyo siya, I'm so blessed. Nakatabi kita. Ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Amen, amen. Lahat ng anak ni Lord, pogi at maganda. Oo. Pag may nagsabi dyan na hindi ka maganda, sabihan mo, Satan, alis dyan. No, get thee behind me, Satan. Dahil sinabi ni Lord, lahat tayo magaganda at gwapo. Okay, Happy New Month. Uy, July na. Yeah? July na. How many of you gusto nyo ng new beginning sa buhay nyo? No? So, bagong month ngayon. So, it's a new beginning, a fresh start. No? Bagong simula. Si Lord mismo nga, sabi niya sa Bible, His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. No? Ang sarap talaga ni Lord. Every morning, we wake up with renewed strength, refreshed heart. Ang sarap, sino dito, every time you wake up, ang sarap ng feeling mo, ng pakiramdam mo. No? Sino? Lahat ba? Or pagising sa umaga, sermon ang almusal. Ano yung kanta na yon? Alam nyo yon? No? But in the Lord, pagising sa umaga, we feel so reinvigorated, right? Amen, in the Lord. Mag-pray muna tayo. Lord God, Lord, we lift our eyes to you, Lord, this afternoon. Pray talaga namin, Lord, na ang aming mga puso, Lord, ang aming mga puso, Father, pag tiningnan mo, our hearts, Lord, are truly, Lord, seeking you, Father. Our hearts, Father, are truly desiring for more of you, Lord. Lord, kung saan man kami ngayon sa aming faith level, Lord, hindi pa kami kontento. Gusto pa namin more, Lord. More of you, Lord. More of your word. Lord, I pray na i-ready mo po ang lahat ng mga puso ngayon. Gawin mo po ang aming mga puso na fertile talaga na soil, Lord. As a heart that is, Lord, excited to receive your word. Gusto namin, Lord, ang pagpunta namin sa church, Lord, that's really something, Lord, that pleases you, oh God. Lord, more than us, Lord, Father, pleasing ourselves, it's because we want to please you, Lord. At alam namin, Lord, na pag na-please ka, Lord, we'll just enjoy blessings, spiritual blessings, Lord, na hindi man namin makikita kahit saan, kundi sa iyo lang, Lord. The blessing of joy, the blessing of peace, Lord, the blessing of hope, the blessing, Lord, na nanggagaling lamang sa iyo, oh God. And Father, thank you for this wonderful, beautiful time with you. In Jesus' name. Amen! Amen! Kumusta ang puso? Okay lang? Sige, sino ang nandito for the first time? Sino ang ating mga new friends? Meron? Pakitaas ang kamay. Kaway-kaway kay Tora. By the way, I'm Mommy Tora. You can call me Mommy, Tita, Mama, whatever. Anong gusto yung tawag? Kung gusto niyo sosyal, Tita. No? Or Mama. Basta si Mommy Tora wants to welcome everyone. So dito my first timer. Meron na? Ayun, dito sa harap ko. Sa harap, wow! Glory to God. Ayun, may tatlo. Dito, meron? Wow! Ang dami nila. Glory to God. Dito. Ilan? Oh, yan. Madami. Pakikaway-kaway, taas-taas. Smile, 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 smile. Ayan. Palakpakan natin si Lord for our many first-timers. Ang tawag natin sa kanila, new friends. Dahil dito sa CCFI means Christian Church Fellowship International. And it's a fellowship. No? So kung fellowship, kapuso na, kapamilya pa. Church na, fellowship pa. No? Grabe talaga ang pangalan natin. And so I pray that everybody is comfortable, you're comfortably seated and ready to receive God's word. Amen?
Amen. Amen. Ba't mahina ang amen? Okay. How many dito gusto natin mabago yung puso natin ngayon? No? How many dito gusto natin na, Lord, tingnan mo good ang puso ko, Lord, no? How many dito gusto nyo talaga na si Lord will speak to our hearts? No? Kasi dito sa church, palagi nating sinasabi na gusto natin na every time we worship, yung matuwa si Lord. Hindi yung mag-worship tayo na parang wala lang, no? Hindi ganun. Gusto natin matutuwa si Lord, di ba? Kasi hindi sayang yung pagpunta natin. At pag natuwa si Lord sa worship natin, katulad ng prayer ko kanina as in, no, you will feel that kind of joy na hindi nyo mabibili sa mall. No? You will feel that kind of, you will have that peace na hindi nyo sobrang ma-explain. Ano man itong nararamdaman ko, oy? Iba talaga. How many of you have felt that way? No? Kaya yan ang reward. Pag tayo nag-worship kay Lord, pag tayo nakikinig sa word ni Lord, tapos merong nangyayari sa puso natin. Kasi totoo ang puso mo. Tingnan mo yung katabi mo, totoo ang puso mo. Okay, totoo. Totoo. Dapat sincere ang pagkasabi. Ulit. Sincere. Okay. So, alam nyo ba, hindi nyo pa alam. Alam nyo na? Hindi pa. Our society is obsessed with physical appearances. No, ang ating mundo, Pilipino ka man, Amerikano ka man, Inchik ka man, whatever you are, no, ang ating society and culture, no, is obsessed with physical, outward lang, panlabas lang na itsura. Kaya ngayon, di ba ang daming mga tao, they spend time and money, no, going to parlor, health clubs, no, health clubs, kaya may Herbalife, sino dito nag-Herbalife? No, para mag-slim, no, para healthy, di ba gusto natin healthy, tapos yung mga liposuction dyan, no, sino dito nagpalipo na kayo? Buti buhay pa kayo, joke lang, no? So, yan, maraming mga Weight Watchers, naga-diet, no? And some people spend a lot of time for this. Agree or disagree? No? Lalo na pag may pera. Sabi nga, ang fastest growing industry daw ngayon is plastic surgery. No, magpa-remodel ng muka, ng ilong, ano pa? Ano pa ang pwedeng i-remodel? Ang lips, mata, kung maliit ang mata, palakihin. Kung malaki, paliitin. Ano nga, ganyan ang tao, no? Ako nga, nagpa-5-mile walk ako. Alam niyo yung 5-mile walk? Yung exercise ng kaedad ko. Yung kaedad ko dyan. Kasi hindi ko na kaya yung zumba. No? Ganyan-ganyan talaga ang zumba. No? Hindi ko na kaya yon. Kaya 5-mile walk na lang. Ganyan lang, oh. Ganyan lang yung 5-mile walk, no? Buti nga sa Pilipinas, libre ang Zumba. Sino dito nagsusumba? Libre. No? But don't misunderstand me, ha? I am all for physical fitness. Kasi sabi nga ni Lord, our body is the temple of the Lord. Kaya kailangang alagaan naman natin yung mga katawan natin, right? Yeah. Oo, pero, no? Kasi nga, meron, di ba, meron tayong sinasabi na we need to be healthy and holy. Right? So, pero kaya lang si Lord, no, meron siyang sinasabi na dapat wag natin bigyan ng mas importance ang physical lang, ang panglabas lang. Kasi si Lord, ang tinitingnan niya yung nasa loob. Yung panloob natin, okay? So, magbasa na tayo. Mas importante kay Lord, ang standard ni Lord is more important is what's in the inside of us. Okay? What is unseen. Okay. So, basahin natin itong Samuel 16:7. Anong sabi dyan? Let's all read, no? Ready, go? Do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Man does not see what the Lord sees. For man sees what is visible, but the Lord sees the heart. Do you like that verse? No? So, may slide tayo dito. One time, there was a Miss Universe
contestant na ito yung sagot niya, nanalo yata siya nito. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the human eye. Kung ano yung mas importante, hindi nakikita ng mata. Ang nagsabi niyan, si Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint pala, French, no? Antoine de Saint-Exupéry. Pero ang original pala nasa Bible, no? Si Lord ang original niya, no? Na tinitingnan, hindi yung panlabas, kundi yung heart. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo ang itsura niya. Na-impress ka ba? Na-impress ka ba sa itsura niya? No? So, ang tao places high value on the external. Pero si Lord, He judges kung ano yung nasa puso mo. Alam mo, even now, while you are sitting down there, habang nakaupo kayo at habang ako nagsasalita dito, krinikritik ni Lord ang mga puso natin. Amen? No? And we really need, no, ngayon. Kaya ang word natin ngayon is, dahil krinikritik pala ni Lord ang puso, hindi yung panglabas, ang word natin is homecoming. By the way, our theme for this month is a heart for God. Ang puso na sold out kay Lord. At to start with this series, our word is a heart check-up. So ready ka na magpa-check up? So yung pag-check up natin ngayon, based sa word ni Lord, hindi yung doktor, no? Or hindi si doktora, si Lord, no? Okay. Now, as I was saying na ang mga tao impressionable. Alam niyo ba yung word na impressionable? Madaling ma-impress. Madaling ma-influence. Minsan, no, pag nakarinig tayo ng magaling na magsalita, wow, ang galing niya magsalita, wow. Or makakita tayo ng mga tao na, wow, branded lahat. Branded ang bag niya, ang shoes niya, ang aritis niya, no, dili fashion, no, aritis. Branded lahat, gusto natin yan, di ba? Wow, grabe siya. Di ba ganyan ang tao? No? Kuminsan gusto natin makipagkaibigan sa mga ganon na mga tao, no? Pero let me tell you this, no? Hindi talaga natin lubos-lubosang makikilala ang tao hanggang hindi natin siya nakasama sa bahay. No? Minsan, wow, grabe, sexy. Punta ka sa bahay niya, kalat. No? May mga ganyan, di ba? Wow, grabe, pag lumabas, no, grabe, ma-impress ka. Pero nakapunta ka sa bahay niya, ang daming plato, hindi nahugasan. Yung mga ganon, no? Okay. Kaya girls, your home must be protected by you. Tayong mga babae, tayong nagpro-protect ng bahay natin. Ibig sabihin, tayo ang nag-take care. We take good care of our home. Kasali na dyan yung mga asawa natin at mga anak natin. Walang babae na anak si Lord na tama ang heart na pariwara sa mga anak niya. Inaasikaso ang mga anak, no? Nilulutuan. Magising ka na kasi malate na ako. Ay, magluto ka dyan ng hotdog. No, hindi pwedeng ganyan, no? Dapat, okay anak, sandali na lang. Nagdidibo pa ako. Grabe yung mama na yun, no? Okay. So, may kwento, no? We're talking about outside and inward. No? Inward na character. May isang lalaki, naghahanap siya ng mapapangasawa. Kasi open season na sa buhay niya, nag-graduate na siya, may trabaho na siya. Kaya kung hindi ka pa nag-graduate, huwag kang magsabi dyan, ay, ako yan, hindi ka ikaw yan. No? So may work na siya, mag-graduate na siya. Tapos minsan naglalakad sila sa mall. Tapos kasama niya yung friend, bro. Tapos nakakita siya ng pretty woman. Kumanta siguro siya ng pretty woman. Walking down the street. Yeah. No? So, sabi niya, bro, salad, oh. Ganda, oh, no? Sabi niya. Sabi naman ng lalaki, bro, kilala ko yan. Oo nga, maganda, bro. Pero, bro, grabe ugali niyan. Sabi ng friend niya. Sabi niya, ha? Ikaw pala, paano ka magpili ng lifetime partner mo? Sabi niya, bro, kahit hindi masyado maganda ang muka, pwede namang ipa-plastic surgery ang muka.
Pwede namang i-repair yung ilong, no? Pwede namang magtattoo ang kilay. No? Mapapaganda rin yan. Pero, bro, ang ugali, ang hirap baguhin. Totoo? No? Sabi niya. Kahit pa yung heart niyan, bro, i-plastic surgery mo yan. No? Hindi yan mababago. Ang hindi alam ng bro na ito, merong encounter. Pwedeng mabago ang puso. Amen, no? Pwedeng mabago ang puso, no? Kaya si Lord, ang gusto niya, there is a harmony between what is outside and what is inside. No, yung kung ano yung nasa loob, yun din ang panlabas, no? Kaya pag anak ni Lord, may harmony. Kaya lang si Satanas, hindi siya papayag na agad-agad ka na lang, maganda at mabait. Hindi yan gusto ni Satanas. No? Minsan maganda ka na, no? Pero minsan yung ugali natin lumalabas. Lalo na pag may mga sitwasyon na hindi tayo guarded, no? Lumalabas yung ating, hindi ako exempted dyan. Si Tora, no? Hindi perfect. Kaya ang pangalan ko, hindi perfecta. No? Dili good perfect. So, minsan nga, no? Si Toro nga noon, pag mag-away kami, hi Toro. Pag-away kami niyan, bini mo, gwapa ka, pangit ka. No? Kasi pag tingnan natin, maganda pa yan. No? Ganda sa tingin mo, pag maldita yan, mag-transform. Mag-transform ang mukha. Saan na? Ayan, ang ganda-ganda. Pag mamaldita yan, magiging witch. No? So, kailangan talaga harmony inside out. Okay. So, sino dito? Sino dito hindi tayo witch? Tingnan mo ang katabi mo. No, hindi yan witch. Di ba mga asawa, mga bana, mga husband, kahit pag-ano kaganda yung asawa mo, pag nagmaldita yan, talagang pumapangit. Mapangit talaga yan. Feeling mo rin, pumapangit ka lang, pangit na ugali ko, no? Pumapangit. So, ang nasa loob, lumalabas. Okay. So, the Bible mentions the word heart for 300 times. 300 times na mention ang heart, no? Dito sa heart, nandyan yung ating emotions, nandyan yung ating desires. So, si Lord, no, meron din siyang emotions and desires. Kaya tayo, we are made after His own image. That is why we also have a heart. We have emotions and desires. Hindi pwede na wala kang puso. Kaya yung sabi ba, wala kang puso. No? Anong klaseng tao ka? Hindi totoo yan. May puso, pero bato lang, no? At hindi tayo katulad ng unggoy na iniwan niya ang heart niya doon sa kahoy. No? At alam yung kwento, hindi niyo alam. No, okay, so ito yung sinasabi ng Bible. There are so many verses in the Bible that speak about the heart. Pero magbibigay lang po ako ng 5. Una. Ay, teka muna. Sige. Yun ba yun? O, sige, una. David was a man after God's own heart. Nasa Acts 13:22 yan. Ibig sabihin, ang implication, si Lord, nakatingin siya sa mga tao. At naghahanap siya ng puso na after His own heart. And sa lahat ng mga tao na nakita niya noon sa panahon ni David, si David ang nakita niya na mayroong puso na willing to please the Lord at all cost. Kaya sabi ni Lord, si David was a man after my own heart. Kung nakatingin kaya si Lord sa atin ngayon, sasabihin kaya niya yan? No? Sasabihin kaya niya, Vincent is a man after my own heart. No? Si Lord lang ang nakakaalam. But the point is, si Lord naghahanap ng mga puso. Hearts that seek to please Him. Hearts that are longing for the spiritual things, the things of God. Amen ba? Ba't tahimik kayo? No? Ito ang gustong-gusto ni Lord na heart. Okay? So while we're sitting there, while I'm standing here, no, yan talaga ang prayer natin. Shh, tahimik. Dumaan ang anghel. Okay, number 2. Number 2. Sabi sa Jeremiah 3:15, si Lord, no, He blesses the people who have leaders after His own heart.
Ibig sabihin, pag meron kayong leaders, may cell leader kayo, may pastors, no, na nagsiserve sa mga tao na ang heart niya para kay Lord, natutuwa si Lord. Binibless niya rin ang mga tao. Do you have a cell leader whose heart is for God? Yeah! Binibless tayo niyan pala ni Lord. That's in Jeremiah 3:15. Hindi ko yan gawa-gawa. Sabi ni Lord, and I will give you leaders after my own heart, who will guide you with knowledge and understanding. Blessed ba kayo na nandito kayo sa CCFI? Yeah, so that's one truth, no? Na pag okay yung leader natin, binibless din tayo lahat ni Lord. Kaya nga, no, sabi nga ng isang natin, yung ating coordinator sa G12 Philippines, sabi niya, dapat hindi lang ang pastor ang pinagpapala, no? Hindi lang pastor ang magkaroon ng sasakyan, dapat lahat, no, ng mga members mabibless din. No, hindi lang ang pastor ang pumupunta sa abroad, pati kayo pupunta din daw, yun ang sabi niya. Ibig sabihin na bibless lahat kasi natutuwa si Lord. Amen. Yeah, okay. Number 3, the human heart condition. Jeremiah 17:9. Ito isang makabagbag damdamin na revelation about the heart. The heart is what? Deceitful. Ano ibig sabihin ng deceitful? Mapaglinlang. Minsan hindi totoo. Minsan nagkukunyari ang puso. Sabi nga diyan, deceitful above all things and beyond cure. Hindi ma-cure, no? Hindi malunasan, no? Sinong makaintindi? Who can understand? In other words, no, dahil sa kasalanan, we have been affected to the deepest level. Grabe talaga ang effect ng kasalanan sa atin, sa ating heart, sa ating emotions, sa ating desires, no? Dahil sa kasalanan, no? And minsan blind tayo na ang puso pala natin kailangan talagang ma-check up, no? 'Di ba minsan, sino dito minsan, lalo na yung mga kabataan, di nyo naintindihan yung puso nyo? Sino mga bata dito? Walang bata. Minsan sabi mo, "Uy, bakit ba ako na in love sa kanya? May asawa na siya, no? Bakit ba? Bakit ba mahal ko pa siya puso? Bakit, no? Bakit may kanta ba na ganyan? Salawahan naman siya, no? Mga ganon. Hindi mo maintindihan yung puso mo. Tapos sabihin mo, Lord, bakit ko hindi maintindihan ang puso mo? Kaya kailangan natin ng check-up. Okay, number 4. Anong sabi dyan? Si Lord, He knows the secrets of our heart. Walang nakatago kay Lord. Ngayon nakaupo tayo dyan at ako nakatayo dito, nakikita ni Lord kung ano yung HD mo. Ano ang HD? Hidden desires. No, mga hidden desires niya. Katabi ko ba? Baka mamaya may mga katabi kayo dyan, may mga HD kayo, in Jesus' name. No, nakikita yan ni Lord, i-cancel mo yan. Yung minsan, no, Lord, nakikita mo, Lord, gusto ko talaga siya, Lord, pero hindi dapat kasi lalaki siya. At lalaki din ako. Pwede. Cancel mo yan. Or, Lord, ang ganda-ganda niya talaga. Lord, tanggalin mo to kasi pareho kaming maganda. No? Yung mga ganyan, mga HD, hidden desires. Amen ba? Alam ni Lord yan. Kaya i-confess mo na yan. Sabihan mo katabi mo, confess mo na yan kay Lord. There's no point, no, in pretending. There's no point in hiding it. Alam ni Lord. Okay, and lastly, number 5. Based on His knowledge, no? Based on His knowledge, alam ni Lord, He searches the heart, He tests the mind, and He gives every man according to his ways, according to the fruit of His doing, no? Alam ni Lord kung ano yung heart mo, tinitest ka niya, kung may problema, alam ni Lord kung paano ka mag-respond, no? Paano ka i-reveal yung puso mo, ma-reveal talaga pag meron kang kinakaharap na hindi maganda sa buhay mo. At nakikita din ni Lord kung consistent ka sa buhay mo. Minsan kasi may mga tao na okay siya pag maraming pera, pag walang pera, mainit ang ulo niya. Right?
Sino dito, pag walang pera, mawindang, murag malimtani mo ba nga na kay Ginoo? Makalimot ka nga, you have a heavenly Father who watches over you. Nakikita yan ni Lord, no? Kaya wala talaga si Lord na binibigay sa atin or pinaparana sa atin na hindi niya pinapansin yung ating responses. Kaya anuman pinagdadaanan mo ngayon, be sure na ma-expose yung heart mo by the way you respond to your situations. No? Kung walang pera, ang mga tao na nandyan kay Lord will all the more draw nearer to God. Pero yung tao na hindi godly, pag walang pera, din ako sa imo, Lord, ayoko na sa iyo, Lord. Bakit hindi mo sinasagot ang prayer mo? Pero yung heart mo, totoo kay Lord, all the more na, Lord, alam ko, kayang-kaya mo to. Kaliit lang nito, Lord. Kaya mong ibigay sa akin to. Amen ba? Okay. At nakita ni Lord, si David, tama ang heart niya. Alam niyo si David, nung pinili siya ni Lord, he was only 17 years old. Tingnan natin yung picture. Ayan. No, nung pinili si David ni Lord, nung nagpili na si Lord ng bagong king, a new king, dahil ayaw niya na kay Saul because Saul disobeyed the Lord, akala ni Samuel, ang piliin ni Lord yung mga gwapo na mga kapatid ni David, mga general. No, kita niyo? Klaro ba? No? Mga general, mga macho. Mga macho. Sinong macho dyan? No? Macho. Tapos, nakalinya na sila. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi ni Lord, wala dyan ang gusto ko. Sabi ni Samuel, sinong gusto mo, Lord? Nandun sa shepherd's pen, nandun, tawagin mo. Pagdating yan, ang itsura ni David, maliit pa siya because he was 17 years old, skinny pa siya, hindi pa siya kasing macho ng mga kapatid niya. Nakita nyo? Pero pinili pa rin ni Lord si David. Okay. Sino ang David sa pamilya nyo? No? Sino ang David dyan? Parang wala ka, youngest ka lang, dun ka lang sa tabi. Pero ikaw pala ang pinili ni Lord dahil nakita ni Lord ang puso mo. Okay? No? So, si David was a mighty warrior. Lahat ng kalaban niya, patay lahat. Grabe. No, he was a valiant general. Ang galing niya na strategist. Sino ang kanyang pinupuntahan? Si Lord. Kilala niyo si Bato? Siya ang ating, ngayon? Anong tawag sa kanya? PNP chief. He's a valiant general. Parang si Bato, Bisaya, kayog heart. No, parang ganda ng heart ni Bato. No? Pag-pray natin si Bato. Dahil meron na siyang 50 million ba yun? Na bounty, pag-pray natin siya. Siya katulad ni David, valiant general. Tapos successful businessman. Di ba napalago ni David ang Israel at that time? Ang dami niyang mga connection na malalaki at mayayaman na kingdom. Napalago niya ni David. And David was also a skillful marksman. Di ba? Tatlong psh. Paano niya pinatay si Goliath? Skillful. Psh, pag. Patay ka agad si Goliath, isang bato lang. Skillful masyado. Siguro, hunter yun si David. Pag binaril niya, anong tawag yun? Mga sniper, psh, pang, patay, no? Ganyan si David. But more than that, he was also a composer. No? Grabe, yung heart niya sa Psalms. Sino nakabasa na ng Psalms? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Si David yan. At ang dami niya pang sinabi. No? 1/3 of the Psalms siyang nagsulat. And he was also a singer. Kinakanta niya yung Psalms niya. And he was also a musician. Grabe, sino dito ang David? Pero alam niyo, tiningnan ba ni Lord ang lahat na yon? Tiningnan ba ni Lord yung skills niya? Hindi. Ang tiningnan ni Lord, yung heart niya. Sino dito gusto niyo magkaroon ng heart na ganyan? Tiningnan ni Lord ang heart. So, what will destroy a heart for God? What will destroy a heart for God? Alam niyo ba physically, saan nilagay ni Lord ang puso? Ano kaya kung ang puso dito nakalagay sa ilong, nakaganyan? Ano kaya kung ang puso dito nakalagay, no? Hindi nilagay ni Lord ang puso sa labas. Nilagay niya sa
loob. Bakit? Kailangang maprotektahan. Pero ang spiritual heart natin, no, kung ang ating physical heart nandoon sa loob para maprotektahan, hindi basta matouch ng kung anong disease, no, kung anong germ. Pero ang ating spiritual heart, no, is exposed to many diseases and infections. Alam na alam niya ni Lord. Kasi sabi niya sa Proverbs 4:23, anong sabi diyan? What's the first word? Guard your heart. Bantayan mo ang puso mo above all else. More than sa pagbantay mo sa mata mo, sa ilong mo, sa kung ano-ano diyan, bantayan mo ang iyong puso. Why? It is the source of life. Diba sa ibang verse sa Bible sabi diyan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang inilalabas ng bunganga mo. Okay ba? Kaya ngayon mag-BP tayo. Ano ibig sabihin ng BP? Bantay puso. No? Sa English, guard heart. No, bantay puso. So, kailangan yung puso natin, mabantayan natin, no? Dapat from this time on, conscious na tayo na kailangang mabantayan yung puso natin. Kasi grabe pala itong puso na to, no? Alam nyo, no? Ano ba ang nakakasira ng puso? Yung mga bagay na nagpapalayo sa atin kay Lord. Ano makasira ng puso? Yung mga bagay na nagpapalayo, no? Things that draw us away further away from the Lord. Kasi ang gusto ni Lord, anak, halika. Anak, lumapit ka. Pero merong mga bagay that will cause us to walk away from the presence of the Lord. And you know what that is? How many have a guess? It's sin. And what kind of sin specifically for our purposes this afternoon? The sin of worldliness. Say it with me, worldliness. Worldliness is the opposite of godliness. It's either you are worldly or you are godly. It's either that you seek after the things of God or the things of this world. There's no in-between. Dalawa lang talaga mga kapatid. It's either that you are worldly or godly. Tingnan natin, 1 John 2:15. Anong sabi dyan? Do not love the, what is it? World or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, klaro yung sinabi ko, it's either you love the Father or you love the world. And the next verse is more amazing. For the world offers only the lust for physical pleasure. In other version, the lust of the flesh. In Message version, it's wanting your own way. Kaya may kanta na, My Way. The lust for everything we see. Yung bang lahat ng nakikita natin, gusto natin, akin yan. Wanting everything for yourself. And the third is, pride in our possessions. So meron na tayo, nandyan na yung mga gusto natin, at ang pinagyayabang natin ay kung ano na yung meron tayo. Ano ang sabi ni Lord? These are not from the Father. They are from this evil world. Naintindihan natin? Did we get that? Okay. So, sabi nga dyan sa Message version, for the world, practically everything that goes on in the world, ito na yon. Wanting your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear important, has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. So ngayong hapon po, tanggalan natin ng maskara ang worldliness. Okay lang po? Intindihin natin, ano ba itong tatlong bagay na ito? Dahil you know what? Worldliness, at the core, is a matter of the heart. Yung pagiging worldly lang tao, dahil yon sa puso na hindi guarded. Puso na hindi nabantayan.
If you love the things of this world, you are captured by the things of this world. If we love the things of God, we are captivated by the things of God. We'll be hungry for the things of God. So as I have said, worldliness is the exact opposite of godliness. But let me tell you this, madaming tao na pumupunta sa church na worldly. No? Ganyan tayo noon. Sino ang ganyan noon? Worldly tayo, nasa church nga tayo, pero ang isip natin wala kay Lord, no? Kung saan-saan, mamaya saan ako pupunta? Pagkatapos ng church, saan ako? No? May mga taong ganyan. Pero ngayon, let's pray, Lord. Mag-check up tayo ng mga puso natin. Okay lang? Yeah, okay. So, what is worldliness? Number 1, it's plain and simple. It is selfishness. Okay? Selfishness. Ano ba ang selfishness? Bakit ba may selfie? Dahil maraming selfish na tao, no? Selfie, selfie. Okay, so selfishness is chiefly caring for our own interest and comfort. Yung bang tayo lang, sarili lang natin iniisip natin. Di natin iniisip yung iba. Basta okay lang ako, bahala na yung ibang tao dyan. No? We disregard the welfare or wishes of others. Yan ang selfish. At saka kung selfish tayo, lazy tayo. Tamad tayo. Bakit? Ayaw nating gumawa, no? We don't wanna get up and do something for others. No, nakahilata lang tayo, okay na ang buhay ko, bahala na ang iba. That's lust of the flesh, no? Selfishness. Okay lang? Alam nyo, pag selfish tayo, yung heart natin nagda-dry up. Nagda-dry siya. Dahil hindi siya nagpa-pump. Hindi siya nagpa-pump out ng love and care for others. Kaya dry. At ang pwede niya lang i-accommodate sa puso niya ay me and myself. Ano yun sa Tagalog? Ako, ako, ako. Puro ako. No? Wala siyang pakialam sa iba. Yan ang unang ibig sabihin ng worldliness. Are you there? Are you there, no? So, alam niyo, ang selfishness, ito ang sumisira ng mga pamilya. Di ba kung selfish ka, bahala mo dira, magluto ka dyan, malaba ka dyan ng iyo, bahala ka dyan, no? Dito lang ako, mga ganyan, di ba? Ganyan, minsan ang mga parents natin, no? Wala kang allowance. Ayokong magbigay sa'yo ng allowance. May maghubog lang ko. That's selfishness. He's only what? He's only satisfying himself, no? At ang selfishness, hindi siya mag-stop hanggang hindi ma-destroy ang ating family, hindi ma-destroy yung ating career, hindi ma-destroy yung ating job, yung church. Even in church, there is selfishness. No, makikita pa natin yan mamaya. Because people by nature are egocentric, selfish at the core. At dahil dyan, yan sa kasalanan. Let me give you one test. Actually, binigay ito na example na isang pastor no na. Tingnan mo, God, ang picture. Sino dito mahilig mag-picture? Picture, no? Nasa SM picture. No? Nasa Starbucks picture. No? Nasa CR picture. No? Kahit saan, picture. No? Picture. Tapos pag natingnan mo na yung picture mo, sino ang una mong tinitingnan? Alaman, tingnan mo, ay, ang friend ko. Ang ganda-ganda niya. Hindi mo sabihin yun, di ba, ang mukha mo. Sino dito, hindi mo tinitingnan ang mukha mo sa picture, group picture? Lahat tayo, di ba? Ay, bakit madilim ang mukha ko dyan? Bakit wala ako sa gitna? Ba't sa gitna ako? Bakit siya ang katabi ko? Ayoko siya. No, yung mga ganon? Ganon ba tayo? That's a very strong evidence of man's selfishness at the core. No? Talagang yung tayo palagi. Yan, no? So that's selfishness. Now, titingnan, you know, when things don't go our way, pag yung gusto natin hindi nasusunod, yun, no? Sama na, yaw-yaw na, mga yaw-yawan, selfish kayo na. They don't care kung ano yung dinaramdam ng nakakarinig sa kanya. So wala na ditong yaw-yawan, no? Wala nang selfish, ikaw, kasalanan mo, no, ganyan. Ganyan ang mukha ng selfish toro. Hindi ako ganyan. Okay. So, 2 phases of selfishness based on 1 John 2:16. It's selfishness, no, is the lust of the flesh.
Yung wanting to have your way in meeting your needs. Gusto mo na yung mga need mo, dapat ganito siya ma-meet. Gusto mo kung ano yung gusto mo, yon ang mangyayari. Wanting your own way to meet your needs, no? Ang lust of the flesh, ito talaga, grabe ba talaga ito nakasalanan? Ang lust of the flesh, no, first and foremost, includes a strong desire for inclination to sexual sins. Bakit ba madaming sirang pamilya ngayon? Dahil sa sexual sins. Tama ba ako? Nasisira ang pamilya dahil sa sexual sins. Bakit ba may mga sakit ngayon na, ano yan? STD at saka HIV. That's sexual sin. Homosexual galing yung mga sakit na yan sa mga homosexuals. No, pinapunish talaga ni Lord. No? Nasisira talaga yung mga tao who are indulged in sexual sins. No? Ito talaga yung prayer natin, no? Sa church natin na tayo lahat, we remain pure. No? Tayong mga young people especially, we remain pure. Hindi natin hayaan na yung mga desires natin, no? Gusto nating mangyari, kahit ano pang sinasabi ng Bible, basta itong gusto ko. No, parang aso, kung gusto niyo sa daan, sige. Naga-iskandalo. Kasi gusto niya. Pero tayo, kaya gumawa si Lord ng 10 Commandments eh. Kasi ang tao, pag walang rules and regulations, walang GMRC, good manners, and right conduct, mapariwara. Walang restraint. Kung anong gusto niya, gawin niya. Why are you silent? This is heart check-up. Sabi nga ni Maslow, how many of you know Maslow? He's a psychologist, no? Ini-include ko to siya noon nung nagtuturo pa ako. Meron daw tayong hierarchy of needs. Air, water, food, shelter, clothing. O, yun, mga needs ng tao yan. Legitimate needs. Meron pa tayong higher needs. Security, identity, and self-esteem. At sabi ni Maslow, pag na-meet itong lahat na needs natin, meron tayong self-actualization. No? Parang, wow, ito ang buhay. No? Let me tell you this, itong mga natural desires natin, no? Itong mga needs ng flesh natin, legitimate naman sila pag under the control, amen? But under control and used for which God has designed them. Hindi tayo dapat lumabag sa gusto ni Lord. For example, food. Christians, beware of this. Food, need natin yan, di ba? Pag pumupunta tayo sa party, natatransform yung iba. Social masyado. Pero pag kumuha ng pagkain, puno ang plato. May nakita na ako niyan. Social masyado. No, grabe. Pero, grabe lagi siya, dami niyang kinuha. Halos busin niya na lahat. Nakalimutan niya na, may iba pa diyang kakain. No, ngayon nawawala, natatransform. Pag makakita ng food, walang good manners and right conduct. Lust of the flesh. Na gusto niya na, gutom ako. Alam niyo, meron talaga yan sa church namin noon. Maliit pa kami, 30 lang kami noon. Pero pag mag-party kami, Thanksgiving party, mag-50 kami. Alam niyo, may isa, worship leader namin siya. Nagli-lead siya ng worship. Tapos, pag may party yan, hindi niya parang wala siya nakikita na tao. Magdala yan sa silupin. Lagay niyang pagkain. Doon sa silupin. Lagay na. Tapos minsan siya ni Toro ba, na nag-meet sila ni Toro, palabas na siya ng gate, na tapon man yan. Yung mga gipanghakot niya, parang wala siyang nakita. Hindi niya nakita si Toro. Gipulot niya. Gipulot niya naman. No, para transform. Sana hindi tayo ganyan. Na dahil, sa gusto natin, masatisfy talaga yung craving natin for food, nawawala yung GMRC natin. Walang anak si Lord na ganyan. Tingnan mo katabi mo, wag kang ganyan. Companionship. Gusto lahat natin may companion sa buhay. Pero hindi dapat kahit sino na lang ang dumating, yun na. Okay? Di ba? Hindi lang na, basta nakapalda, mauna na. Ano? Basta nakapantalon, mauna na. Dili pwede. Companionship must be defined within God's purposes. No?
kailangan mag-asawa, kailangan magpakasal, no? Huwag mag-live-in. Paano yan ang gusto ko eh? Ayoko muna magpakasal. Baka mamaya, pakasal mo ayoko na sa kanya. May mga ganyan, di ba? Na justification. Huwag, kapatid. Ayaw ni Lord yan. Lust of the flesh. Meron pa nga dyan. Totoo ito, young people. Mga young people na madami dito, no? Sabi niya, alam mo, pinaginipan kita. Sabi ni Lord, ikaw ang mapapangasawa ko. Ay! Nakuratan ng babae. Oh, no! Umalis na yung babae, pumunta sa Cebu. Natakot siya. Huwag niyo naman kayong ganyan, no? Napanaginipan mo, siya mapangasawa mo. That's so dangerous, no? Okay. So, security. Yung security natin. Huwag tayong mag-worry, no? Lalo na yung mga mayayaman, kailangan nila ng security guard. Pero more than the security guard, sino ang the best na security guard natin? Si Lord. Okay. So, alam nyo, mga kapatid, no? Pag itong mga fleshly, itong mga lust of the flesh, no? Hindi natin na-recognize na lahat ng ito, ini-enjoy natin dahil binigay ni Lord sa atin. No, hindi natin siya gagawin out of God's purposes and will for our lives. Kasi kung selfish, kung yung natural lang natin, selfish, hindi natin kinoconsider na lahat pala ng ini-enjoy natin, the air we breathe, the water we drink, the food we eat, even our lifetime partners, gift yan sila ni Lord sa atin. No? Hintayin natin, mga young people, hintayin nyo yung the best na para sa inyo, na ibigay ni Lord. No? Malalaman nyo yan, sasabihin niya ni Lord sa inyo. Huwag lang kayong magsabi na gidamguta ka. No? Amen ba? No, when we allow these things to usurp the place of God, no, in our hearts, He must be first in our hearts. Before all these fleshly things that we need, then we are giving God the glory. Si Lord muna ang mauna. Huwag mong tanggalin si Lord sa picture. Dapat si Lord ang ating source of everything. Sabihan mo katabi mo, huwag mong kalimutan yan. No? Kay Lord, galing yan lahat. So, test. Pag gumising ka sa umaga, si Lord ba ang una mong naiisip? O yung cellphone mo, ay, sino kaya ang nag-text sa akin kagabi ng alas 12? Or, ay, Facebook na may nag-likes na sa aking posts. Ay, 300 na ang likes. Or, mga mami, pagising mo sa umaga, anong naiisip mo kaagad? Food. Anong masarap ngayon? Ham and bacon? With corned beef? Ano naisip mo? Naisip mo, anong susuot ko ngayon? Ay, nako, may problema ako. Sino kayo mauutangan ko ngayon? Manon, anong iniisip? Anong nauna mong iniisip? I-test mo talaga ang sarili mo. Heart check-up. Bukas, pagkagising mo sa umaga. No, let's pray, Lord. Sana pag tinitingnan mo ang heart ko ngayon, ang nakikita mo po ay ikaw. Hindi yung mga other fleshly needs ko, Lord, kundi ikaw yung unang nakikita sa puso ko. Amen ba? Palakpakan mo natin si Lord. No? Kaya sabihan mo ang katabi mo, alam mo, magbabago na ako. Okay. We acknowledge that God is the source of everything that we physically enjoy. That is why, before we eat, we pray. Sino nagpre-pray bago kumain? Kasi pag hindi kayo nag-pray, matukan mo. Paano ba mag-pray? Bigyan ko example. Lord, bless. Thank you, Lord, for this food. Salamat po sa provision. Salamat po sa nag-prepare. Lord, i-bless mo po ang food na ito. Alisin mo po, tanggalin mo po sa baboy, Lord. Tanggalin mo po yung hindi maganda para sa katawan ko. Sa beef, Lord, tanggalin mo. No? Yan, i-pray natin yan kasi sabi ng Bible, the word and prayer will sanctify everything, including what we eat. I-sanctify niya yan. Kaya pag kumakain ka ng baboy, hala, grabe na ba yun yung baboy, makakancer ni. Huwag ka na mag-isip ng gano'n, no? Huwag ka na mag-isip na maka-cancer niyan, kaya gisanctify mo na, nag-pray ka pa. Huwag ka na mag-pray.
Hindi ka maniwala. Okay? Tapos sa prayer mo, sabihin mo, Lord, salamat po. Ito pong food na ini-enjoy ko, extend mo po itong blessing na ito sa mga loved ones ko na wala dito. Extend mo po sa mga nangangailangan ngayon. Yan, mag-pray. Lord, extend mo po itong blessing ko sa leader ko, sa disciples ko, sa pastors ko, Lord. Salamat po. In Jesus' name, amen. Ganyan. So, pinag-pray natin yan, no? Because we acknowledge na lahat yan galing kay Lord. Tsaka yung sino dito ang may mga asawa? May asawa. Yung mga partners nyo, galing kay Lord yan. Pinapasalamatan nyo ba si Lord? Okay. Ngayong araw na talaga na to is our 36th wedding anniversary. Si Toro, di lang nagpapahalata, pero love na love ako niyan. Kaninang maga, sinurprise niya ako. Ngayon, drama na, kasali na tayo sa drama. Sige, dali, love. Okay. So, I'm so thankful to the Lord for Toro. Nabagay ka, Amy? Kasi may sabihin siya. Yeah, sinabi ko na kaninang morning, kaninang alauna, ngayon uli, no? Kasi gusto namin na mag-flow yung anointing. Yung lahat ng mga married couples dito, that we honor each other, we love each other. Kaya namin ginagawa ito. No, hindi lang para makita nyo mag-display, okay? Love, I love you. Okay. Yan, okay. So siya ang may flowers, hindi ako. So you see, no? It's a blessing na na-fulfill ni Lord yung ating mga needs to our partners. Okay. No, as in. Hi, Toro, I love you too. Okay. Hindi kami nagsasawa sa isa't isa. Habang tumatagal, lalo siyang gumagwapo sa tingin ko. Bahala kayo, anong tingin niyo? Okay. Mao gani na usay maghagok siya. Inuna ko siya, love, cute ka ika maghagok. Maski hindi ko katulog, cute ka. Okay, number 2. Selfishness also means lust of the eyes. Ang mga mata natin, no? Yung mga nakikita ng mata. We want, yung kanina na-fulfill yung needs natin our way. Ito ngayon naman, itong kasalanan na ito, gusto natin more pa. No? We want to have more, everything for ourselves. It's giving too much importance on worldly possessions. Di ba kaya si Imelda noon, na ano talaga siya, na Imeldific. Dahil ilang merong sandal siya? 3,000 pairs. No, kita gani, maskin sa isa kasimana nga libot, wala. No? No, pero si Imelda, 3,000 pairs. At ninakawan nila daw ang Pilipinas. Totoo ba yun? Baka may merong mga Marcos dito, mga spy. Okay. So, when we focus more on material things than the things of God. No? Than the things of God. Yung bang lahat ng makita natin, lalo na ngayon, grabe ang mga malls. Punta tayo sa mga malls, ang dami nating makita na maganda. Wow, gusto ko yan, love. Marami ka naman yan, gusto ko pa yan, no? Ay, gusto ko yun, no? Bumibili tayo ng maraming bagay na hindi naman natin ginagamit, no? Yung mga ganyan. Magbili tayo ng isang set ng plato, pero hindi natin gamitin. Mahal yan. Huwag yan gamitin. Yung plastic lang. No? Bili tayo ng lahat, ang daming gamit sa kusina, hindi naman ginagamit. Yan ang lust of the eyes, dahil gusto mo lang. No, gusto mo lang. Ito pa, lust of the eyes. Lahat ng gwapo, gusto mo, crush sa'yo. Ginaano mo na, Lord, makrush siya sa akin, makrush siya sa akin. No? Pray mo yan. Lahat gusto mo. No? Kaya tingnan mo ang mga may asawa. May asawa na, may isa na, dagdagan pa ng isa. O bakit nagkakaproblema? Dahil gusto mo pa dagdagan. Hindi lang isa, 2, 3. No? Yan ang mga lalo na mga lalaki. Bakit ba ang mga lalaki ganyan? Pero glory to God, yung mga asawa na anak ni Lord, yung mga bana na anak ni Lord, hindi sila ganyan. Amen. Yung lust of the eyes, it's telling us about the superficial values that we have in life.
No, yung mga panglabas lang, yung mga material lang na mga bagay. Gusto mo may bahay ka na, gusto mo pa mas malaking bahay. No, gusto mo meron ka ng car, gusto mo pa marami pang cars. Gusto mo maganda na asawa mo, gusto mo isa pang maganda. No? May ganda ka ng job. Ayaw mo, gusto mo ikaw ang boss, hindi ikaw yung yung mga ganyan. No, yung mga inner longings ng puso, no? But the rich and famous will tell us that none of these things deliver what they promise. No? Kahit ano kapakayaman, no? Itong lahat ng mga bagay na ito, hindi ito makakapagpasaya sa atin. Yung iba, daming binibili books. Books, punta sa bookstore. Bili ng bili, wala naman nagabasa. No, sino dito ako? Ganyan ako noon. Pag may makita ako na book, sa PCBS na, bilhin. Wala man, gibasa, sayang lang. Panghatag na lang pag may birthday. So, there is what we call, sa economics, I still remember this, the law of diminishing returns. Sinong nakaalala? No, the more you have, the less satisfied you become. Nasad ako, totoo ito, may isang asawa ng pastor. Pobre sila masyado noon. Bless ni Lord yung kanilang ministry. Nako, sabi niya, alam mo, tingnan mo ang mga alahas ko, sabi niya. Noon wala ako ni isa. Pero ngayon tingnan mo, dami ko ng alahas, sabi niya. Pero alam mo, pag meron ka na, mas gusto mo pa, marami pa. Asawa yun ng pastor. Mga pastors, beware. No? We are not partaking in this sin of the lust of the eyes. Wanting to have more. Kung meron man tayong desire to have more, it's not for the sake of having more. It's for the sake of helping others and glorifying God. Kung may sasakyan ka, matuwa nga ako, sino ba yung mga disciples ko noon na, or mga 144 na, gusto ko talaga, Mami Tora, magkaroon ako ng sasakyan. Sabi ko, bakit? Dahil gusto ko yung mga disciples ko, isakay ko sa sasakyan ko. Ganon! No, gusto ko talaga magkaroon ng ganitong bahay. Dahil gusto ko mag-Bible study kami, mag-cell kami sa bahay. Yung mga ganon, di ba? Dili na kung maganda ng bahay mo, ang ganda-ganda, walang pwedeng makapasok. Dahil madumihan. Darating ang asawa ko, walang pwedeng maligo sa pool. Diba? No? Kung meron tayo, i-share natin. Amen ba? Para mag-glorify si Lord. Wow, grabe talaga. Pag kay Lord, i-bless ka. I-share mo yung blessing mo. So, what is worldliness? No? It is primarily a sinful attitude that is motivated by wrong desires. Mali na desires. Mali na motives. Kung bibigyan ka man ni Lord, dapat tama yung motive mo. Yung unang darating sa puso mo, sa mind mo is, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng bonus, Lord. Lord, mabibigyan ko ang nanay ko ng gift. Mabibigyan ko, Lord, yung aking cell ng blowout. Ganon, dili nga kung na kay kwarta, wow, tatuan na dyan na ako, grabe. Deposit ko ito sa bangko. Mag-multiply ito, pero ang bangko, 10 pesos lang man ang interest. So, sa insurance, sa AXA, whatever. No? So, ano ba ang nasa isip mo pag binibless ka ni Lord, no? Even a poor man, no? Hindi lang yung mayayaman, pati ang pobre, alam nyo yung mga pobre, they can also be worldly. They can also be worldly because they want things, no? Gusto nila, meron sila, dahil akala nila, ito yung makapagbibigay sa kanila ng happiness. Ang mga pobre, maana nga, basta na lang ko, lipay na jud ko bay. No? Basta lang bay na ako'y sakyanan, maskin tricycad lang bay. Lipay na ko, bay. Pero pag naana siya sikad, gusto na po na ako, kanang 4 wheels na po. No, 4 wheels, kanang bunggo, Lord, bunggo, no? Pagkasunod na kay bunggo, gusto na po na ako, Lord, Fortuner, Lord, no? Pag na kay Fortuner, gusto na po na ako, unsa? Sunod. Land Cruiser na po, Lord, no? Mga ingnana, no? So, akala niya matutuwa na siya. Pero, no? Again, mga kapatid, when we have these blessings, let's always decide in our heart and our mind that we want to glorify the Lord in all this. Okay.
Tingnan mo ang pangatlo, pride of life. Last na. Pride of life in other versions, in this version, pride in our possessions. Meron ka na, yung mga gusto mo, andyan na. Yung mga needs mo, na-meet mo naman. Ito naman, mayabang ka na dahil sa anong meron ka. Nasa Bible talaga, no? Hindi ito gawa-gawa ng CCFI. Boastful about the things that you have. And people, pag meron na sila ng mga bagay na akala nila, yun ang nakapagbibigay sa kanila ng joy at happiness, they want to appear important. No, wow. Look what I've done. What I've done, no? Ang ganon. Mayabang na, tingnan mo, dahil sa akin. No, yumaman ako, ang dami na ang posisyon ko, no? Successful na ako. Tingnan nyo good si Jack. Si Jack good. Si Jack sa Titanic. Sino kapanood ng Titanic? No? Parang nung nakuha niya na si Rose, sabi niya, I'm the king of the world! Look! Guwapo kasi ako. No? Nakuha ko si Rose, pero nalunod siya. No? Lunod lagi. No? When you feel so important, when you feel that you are the best, ako na good, ang pinakamayong tao, ako na ni Bay, ako na ni, no? That's pride of life. When you think that everything that you have accomplished, no, it's because of your own might. That's the pride of life. So ito, no, I would like to define pride of life by these two, success and power. Success and power. Alam nyo, ang tao, pag nagkaroon na ng success at saka power, nare-reveal yung heart. Nakikita yung heart. No? Di ba sa Bible, ang daming magagaling na leaders. They started good. They started well. But ended pathetically. Kawawa yung ending nila. Dahil hindi sila marunong mag-handle ng success at saka power. Tingnan nyo si Saul, King Saul. He was anointed. No, grabing ginawa ni Lord sa kanya. Successful siya. Pero dahil hindi niya nag-guard ang heart niya, nagiging proud siya sa success niya. Hindi siya nag-obey kay Lord. Tingnan niyo si Samson. Gwapo kayo. Grabe. Long hair. Sino malala? Long hair. Curly. No? Si Samson. Gwapo. No? Pero ano ang naging ending ni Samson? Diba? Kasi minsan, pag successful na ang tao, pumapasok sa ulo niya yung success. Pumapasok sa ulo, tapos lumalaki ang ulo. Physically, hindi mo nakita na lumalaki, pero lumalaki talaga yan. Tapos, pag lumalaki yan, anong nangyari sa lumalaki? No? Mabuak. Ano yun? Mabuak ang ulo dahil sa yabang. No? Lumalaki ang ulo, sumabog. Sumabog ang ulo, no? Tragedy masyado. Kasi ang success, minsan, no, ang success will crowd our hearts with things na na-accomplish natin and will cause us to say, look what I have done. No? Meron daw isang preacher. Hindi exempted ang mga pastors. Kaya we are always praying now in this church, we remain to be a heart after God's own heart. No? Yung talagang hindi tayo makain, hindi tayo kainin ng ating success. May isang preacher daw, preach siya. Pagkatapos na nag-preach, sabi daw niya, na-bless kayo? Na-bless kayo? Oo po, na-bless po kami. Sabi, walang glory to God. Walang glory to God. No? Kaya, alam nyo ba mga kapatid, bakit natin kinakanta yung For Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Walang katapusan, forever eh. Amen. Bakit natin ginagawa yan? Kasi gusto natin, pagkatapos ng ating ginagawa dito sa church, si Lord ang ating gino-glorify. No? Success will never blind us to the truth that in all we do, whatever success we have, it's always God who must be given all the glory and the honor. Amen. Amen. Pwede ba natin palapakan si Lord? And secondly, power. Itong power. Somebody said long time ago, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely.
No? Pag may taste ka na ng power, gusto mo pa more power. At pang gusto mo pa more power, you become more immoral. Hindi mo na, you don't care, no? Kung sino yung sinasaktan mo, kung sino yung nasasagasaan mo. Basta gusto mo, nasa taas ka, powerful ka. Di ba ang daming politicians, ang galing ng simula. But because they had a taste of power, they were eaten. They were corrupted by power. Kasi pag may power ka, you have a sense of control for others. Parang, itong mga tao na to, susunod to sa akin. No? At minsan, ang mga tao nagiging blind followers. Kung anong sinabi niya, susundin mo. No? Hindi tama yan. In this church, ayaw natin mga pastors, God forbid, walang pastor na gusto magpa-idolize. Bakit ba ina-idolize? Minsan may nag-idolize. Kasi yung pastor nagpapa-idolize. Gusto niya pa nung sinabi ko, yun ang tama. Pag hindi ka sumunod, rebelde ka. Pastor ako. Ako ang sundin mo. Dahil akong nakikinig kay Lord. May mga ganyan na churches, di ba? Susunod lang din kayo. Tayo dito, we imitate for as long as our leaders imitate Christ, we imitate them. Pag ang sinasabi nila, taliwas na sinasabi ni Lord, wag na tayong mag-obey. Amen ba? That's why we ask you to do the devotional. You read your Bible so you're not gonna be deceived and swayed by talk, by honey tongue speakers. We obey them as they obey the Lord. Kung may sinasabi kami dito, sa tingin nyo, hindi na yan sa word ni Lord, sabihan nyo kami. Kasi hindi rin kami perfecta. Hindi ako si perfecta. Sabihan nyo ako, Tora, parang hindi tama yon. Ang totoong puso na kay Lord, na godly, ay oo nga no. So sorry, Lord, forgive me. Pero ang tao, na worldly, ay, sino ka magsasabi sa akin yan? Tingnan mo naman ang nagawa ko sa church. Tingnan mo naman. Mga ganun, no? So God forbid, no? Hindi tayo ganyan. Sabihin mo katabi mo, hindi ka ganyan. May illustration ako. Ang good leader, no, he starts good. But when he has a taste of power, pag hindi guarded ang heart, matatransform siya into a wolf. Wolf. Tingnan natin ito. This is a wolf. Awoo! What's the sound of a wolf? What's the sound of a wolf? Awoo! No, okay. Ang wolf daw, paano sila kinakatch ng mga hunters noon? Siguro hanggang ngayon. Ginagawa daw ng mga hunters, magkuha yan sila ng long knife. Tapos, babalutin nila yung knife ng thin cloth. Tapos yung cloth na yon na-soak sa blood. Tapos, ilagay nila sa snow yung knife na wrapped with a soaked cloth. No? Soaked sa blood na cloth. Ang wolf, pag nakaamoy yan ng blood, as in, grabe yan. No? Grabe ang wolf pag nakaamoy ng blood. So, may naamoy siya, may blood. Wow, nakita niya, may nakatusok ganyan. Pero sharp masyado yun, sharp. So, ililik niya yan, hanggang siya na pala ang ginatsugat ng hanggang hindi niya alam yung blood niya na ang kinakain niya. Yan ang wolf. Ganyan din ang power. Once we have a taste of it, we want more. Until sinisira, we self-destruct. Yan ang power, no? Nagagawa ng power pag hindi guarded ang heart. But, it's not actually power. It's the heart. It's the heart. Kasi, alam nyo, pag may power tayo, ilalagay tayo ni Lord sa isang power, of position of power. Di ba pwede natin magagamit yan para mawin natin ang mga tao kay Lord? Amen ba? Kung successful tayo, magagamit natin yan para sabihin natin na si Lord, yan, si Lord ang nagawa para maging successful ako. Si Lord ang naglagay sa akin dito. Kaya alam nyo, kailangan nyong makilala si Lord. Sino dito may power kayo? Sa barangay nyo? Barangay hibok-hibok. No? Pwede nating gamitin ang power natin for the Lord. Amen ba? Kasi nasa 1 Corinthians 4:7. Sabi dyan,
What makes you better than the others? What makes you better than anyone else? What do you have that God hasn't given you? Anong meron ka na hindi binigay ni Lord? And if all you have is from God, why boast? Bakit ka pa magmayabang as though you have accomplished something on your own? Is this verse powerful? Lahat ng meron tayo, lahat ng successes natin, lahat ng binigay ay galing kay Lord. Kaya walang ni isa na magaling. Kung ikaw ay nagmamagaling, that means you have a what? A sickly heart. Hindi tama yung heart mo. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin itong isang tao na nagmagaling. Ang pangalan niya ay si Nebuchadnezzar. In short, Nebo. Nebo. Si Nebuchadnezzar, sabi niya, siya ang pinaka-powerful at that time. Daniel 4:30. Is this not Babylon the Great, which I myself have built as a royal residence by the might of my power, and for the glory of my majesty. God, so dahil dyan, akong pinakamagaling. God immediately drove him out into the fields to live as a wild beast until, balik mo na rin, until his heart was humbled. Tingnan natin, nung naging beast si Nebo. Ayan. Gusto nyo maging ganyan itsura nyo? No, ayaw natin yan, no? Lord, salamat na lang. Sa ating dispensation ngayon, it's a dispensation of grace. Na kahit may mga taong nagmamayabang galing ko, hindi kaagad sila ginagawang ganyan. Dahil sa grace ni Lord. No? But when he humbled himself before the Lord, binalik ulit siya. Pero sabi ko, literally yan ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Pero figuratively, pag ang tao, pag nagiging consumed with power, di ba, nagiging beast ang ugali. No? Nagiging beast. Wala na siyang pakialam sa ibang tao. Ginaano niya na lahat. Ginagawang utusan. Ikaw, gawin mo to. Doon ka. Ako ang powerful. Ikaw, doon ka. Ikaw, dyan ka. Huwag kang malis dyan. Dyan ka lang. Puka lang. Yung mga ganun na mga tao, di ba, beast ang ugali na yan? Ayaw natin ganyan. Amen? At ito ang gusto natin. Tingnan natin si David. Amid success and power, this is what David has to say. Uy, kagwapo ni David. Look. Ay, ang bilis-bilis naman. Ayan, tingnan niyo muna si David. Grabe yun yung mga bangaso, no? Kisa diri, gusto ba na nga bangaso, hindi ko? Okay. David, what does David say? No, when David finished his palace, when David finished the tabernacle, he did not build a temple, it was Solomon. Sabi niya, David went in and sat before the Lord and he said, "Oh Lord," he said, "Who am I? Sino ba ako? O sovereign Lord. And what is my family? Sino ba ang pamilya ko, Lord? Saan lang ba ako galing, Lord? That you have brought me this far." Whew! Yan ang gusto niyo na heart? No? David's heart was never corrupted by success and power. Instead, he looked up to the Lord and said, "Lord, sino ba ako? Makasalanan pa ako, Lord. Bakit mo ako binigyan ng ganitong posisyon at blessing sa buhay ko?" How many of us would want to have that kind of heart? The heart of David. Minsan, no, kung meron tayong mga nai-enjoy na mga successes sa buhay natin, let's all be reminded. Let's just look up. Look up to the heavens and say, "Lord, salamat talaga. Hindi ako, Lord, karapat-dapat. Pero thank you for all these blessings in my life." Alam nyo, success and power will expose our hearts. Ma-expose talaga kung sino tayo. That is why si Lord, happy masyado siya sa heart ni David. Happy siya masyado. Not because he was a great king, not because he was a valiant general, not because he wrote the Psalms, not because he was a good singer, but because
He has a heart after God's own heart. He loved the things of God more than the things of this world. Successful ka na ba? No? Successful ka ba sa business mo? Successful ka ba sa family mo? Ano bang success meron ka? Ito ang theme song natin. Kantahin natin. I can love you more than this, Lord, more than the things of this world. To love you is what I wanna do. Hanapin nyo na lang sa internet, ha? Tapusin nyo yung kanta na yan. It's a nice song, no? Lord, I can love you more than this, Lord. More than the things of this world, more than the things that I'm enjoying, more than anyone and anything. Ikaw, Lord, ang gusto kong unang mahalin. So in conclusion, no, this is a powerful reminder to all of us. Worldliness hardens the heart to the things that really matter in life. No, yung puso natin, pag worldly tayo, nakakalimutan natin kung ano yung mas importante sa buhay na ito. Ang heart daw natin, pag worldly tayo, para siyang heart ng para siyang lungs ng isang chain smoker na mapupuno ng mga itim ng nicotine. Yung itim ng nicotine na yan ang kasalanan. No, pag punong-puno ng itim ng kasalanan puso natin, mapapalayo tayo kay Lord. No, anyang chain smoker na yan, pag puno na yung nicotine, yung lungs na, mapatay siya sa emphysema. Wala nang smoker dito? Wala na? Let's bow down our heads right now. So good. Let's pretend na nasa clinic tayo ng isang doktor at nagpapa-check up tayo ng ating puso. Pero sa clinic na ito, no, si Lord ang doctor. He is our greatest physician. Pag tinitingnan kaya ni Lord ang puso mo ngayon, ano kayang disease? Ano kayang infection? Ano kaya ang makikita ni Lord na sakit dyan sa puso mo? Kasi mga kapatid, no, pag merong disease, pag merong infection ng puso na yan, it will keep us from living for God. And will keep us from loving God. Will keep us from loving the things of God. So itong mga sakit, no, itong sin of wanting to meet our needs our own way, wanting more and more of what we don't have, boasting in what already have. Right now, let's be willing to have a heart check-up. Sabihan mo si Lord, Lord, gusto ko, Lord, tama ang puso ko, Lord. Talk to the Lord. Come on, the Lord is here. He is listening. When His word is preached, it will not return to Him void. Lord, sabihan mo, Lord, paki-check up po ang puso ko. Lord, kung may nakikita ka man, Lord, kahit kunti lang, Father, na mga bagay, na mga tao, na mga desires, na nagpapalayo sa akin, Lord, from you. Lord, please, Father, tanggalin mo po. Remove, Father, anything, anyone, Lord, who draws me apart from you. Cause my heart, Lord, to really, really, Lord, sana yun, Lord, ito po ang gusto namin. Nasa trono ng puso ko, Lord, Ikaw ang nakikita, Lord. In the throne of my heart, Father, You are seated, reigning, na totoong Lord of my life. Hindi ka lang Savior ng buhay ko, Panginoon, kundi Ikaw po, Panginoon. Panginoon, Lord. That, Lord, You will find my heart a godly heart. That, Lord, You remove any stain of worldliness in my heart. I want to be, Lord, a heart that longs for godliness, that longs for godly things.
Alam nyo, nandito si Lord ngayon. He's doing a heart checkup. And anyone who's willing to be checked, to be rebuked, God, si Lord, is the greatest physician. Pwedeng-pwede niyang gamutin ang puso natin ngayon. Come on, huwag tayong umalis dito na hindi nagamot yung puso natin. Huwag tayong umalis na walang nangyari sa puso natin. I am not exempted. I do need a heart checkup. And Lord, I pray that this afternoon, you are in the heavens, and you are, Lord, Father, wandering, Lord, all over the earth. And you are looking for hearts, God. You are looking for hearts. Hearts who are after your own heart. And we pray, Lord, na lahat kami dito ngayon, tinitingnan mo ang mga puso namin. Nakikita mo po na mga puso namin are sold out for you, Father. Na ikaw po ang totoong Lord and Savior of our hearts. Thank you, Lord, for the joy of knowing this, oh God. Thank you, Lord, for your truth, Lord. Thank you, Lord, that today talagang whole and restored ang mga puso namin. I declare na lahat kami ngayon dito, Lord, mga godly ang mga puso, oh God. Mga puso, Lord, na talagang seeking after you. In Jesus' name, amen. Palapakan natin si Lord. Ngayon, gusto kong kausapin ang mga first-timers. No, yung mga friends natin na nandito for the first time, pwede po kayong tumayo. No, we are so happy to have you. Gusto nyo po na yung mga hearts, alam ko yung mga hearts nyo binago na ni Lord. So pwede pong tumayo. Palapakan natin ang ating mga first. Yan. Glory to God. Ayan. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you. Ano ba yung cheer ninyo? Parang hindi CCFI. Amen. Okay. Please remain standing. Gusto ko lang po kayong kausapin. Sandali lang po. Alam ko po nandito kayo ngayon dahil yung puso nyo naghahanap. May hinahanap. Naghahanap kayo ng something more than what you already have. You're looking for something more than your eyes can see. Meron talaga kayong something. There must be something up there. No, some of you are here because there is an emptiness in your heart. No, as in, para lang, gusto ko lang talaga hanapin ito. And you know what? Let me tell you this. Here, in this place, no, nahanap nyo na si Lord. Pwede natin silang palakpakan. No, hanap nyo si Lord ngayon. Alam nyo, sabi nga ng isang mathematician, in the heart of a man is a vacuum. Merong empty space sa heart that only God can fill. Only God can fill. At yung vacuum na yan, pwedeng pasukin ni Lord ngayon yan. Okay lang? Pasukin ni Lord yan ngayon by simply praying this prayer. If you believe, you will receive. No, marireceive nyo ito ngayon na blessing galing kay Lord. You will get out of that door feeling joyful. Hindi nyo ma-explain na joy. Hindi nyo ma-explain na peace. So mag-pray tayo nito. Yung puso natin patuloy na babaguhin ni Lord. Lahat kami dito binabago pa ni Lord patuloy. Ang sa inyo magsisimula ngayon. Okay lang po? Okay, so mag-pray tayo. Sundan nyo lang po yung prayer ko. At yung prayer na ito po is very powerful pag naniwala kayo. Okay? Can I hear from the first timers? Can you say okay? Can you say yes? Yes? Yes. Palakpakan naman natin yung yes nila. Okay, let's pray. Lord God, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po na ikaw ay tunay na nakapagbabago ng puso, ng buhay. Lord, alam ko, sa araw na ito, nalaman ko ng aking puso,
gaano man ito kalungkot, gaano man ito kasama, pwede mong baguhin, Lord. At alam ko, it will start with a relationship with you. So ngayon, Panginoon, I confess with my mouth and believe in my heart and accept Jesus Christ as the Lord and Savior of my life. And I know from this day onwards, my life will never, ever be the same again. Salamat, Panginoon. Binibigay ko na po ang puso ko sa iyo. In Jesus' name, Amen! 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 Amen. Congratulations po sa mga nag-receive. Pwede na pong maupo. Congratulations po. Today is the beginning of your journey, exciting, joyful journey with the Lord. Kung sino po yung nag-imbita sa inyo, meron ba pong nag-imbita sa inyo? Meron. So, doon na lang po kayo sa kanya magtanong at ipaliwanag niyo po sa inyo yung ginawa natin ngayon. Okay lang po? Okay lang mga first-timers? Okay. Glory to God. Okay, let's all stand for our closing song.